Kabanata 5411. Mas mahalaga, hindi ko rin gusto ang hitsura ng isang mayamang playboy. Sa kabilang banda, tatanggapin ko ang iyong panukala kung hihilingin mo. Tumingin ng malalim si Kyrie sa mga mata ni Harvey. Nag-ubo si Harvey ng kanyang tsaa sa damit ni Kyrie. Likas na kumuha siya ng tissue para panasan si Kyrie. Pasensya na, medyo biglaan ang pagbabago ng paksa. Parang na-refresh siya ng panasan niya ang makinis na balat ni Kyrie. Sabihin mo lang kung gusto mong maghubad. Hindi na kailangang gawin ang lahat ng ito. Inikat ni Kyrie ang kanyang mga mata bago tumayo. Gayunpaman, kailangan muna nating kunin ang ating mga sertipiko. Agad na namula ang mukha ni Kyrie matapos niyang sabihin ang mga salitang iyon. Agad siyang naghanap ng dahilan para magtago sa banyo. Tumahimik si Harvey, hindi niya alam kung nagiging mas matapang o mas matigas ang ulo ni Kyrie. Habang malapit na siyang humingi ng bayarin, sinipa ang pinto. Lumitaw ang mga lalaking nakasuot ng uniforme, kasama ang ilang iba pang nakasuot ng pormal na damit. Agad na nagsisiksikan sa masikip na restoran, at marami ang likas na tumingin sa paligid na may takot na ekspresyon. Matapos tingnan ang paligid, mabilis silang sumugod patungo kay Harvey. Isa sa mga taong ito ay ang kinatawan ng United States Embassy, si Leland Talbot. Puno siya ng takot habang nakatingin sa mga mata ni Harvey, pero tila rin siyang nagmamayabang sa mga taong nakapaligid sa kanya. Siyempre, kailangan niyang magpakita. Sumulyap si Harvey kay Leland, at nakita ang isang matangkad, at magandang babae na may mapuputing balat na nakaupo sa harap niya. Humigop siya ng usok na may tila nasiyahan na ekspresyon. Ang kanyang aura ay hindi pangkaraniwan, at walang ordinaryong tao ang makakopya nito. Mukhang si Karina Joyner mula sa Locke Financial Group. Nakita ko ito sa TV. Sabi ng isang tao na hindi kalayuan, hingal na hingal. Narinig kong mataas ang kanyang katayuan sa financial group. Narinig kong bumisita siya sa bansa H, pero bakit dito? Locke Financial Group. Karina, narinig na rin ni Harvey ang tungkol sa organisasyong iyon noon. Ang organisasyon ay isa sa 8 pinakamalaking financial group sa Amerika. Tungkol naman kay Karina, hindi pa niya ito narinig noon. Maganda ang kanyang mukha na angkop sa pamantayan ng silangan. Gayunpaman, ang amoy ng kanyang malakas na pabango at makapal na make-up ay agad na nagpatong sa kanyang kagandahan. Ang mga matatapang na lalaking nakatayo sa likod niya ay may galit na ekspresyon, na para bang handa silang ibaba ang kanilang mga kamay kung magsasabi ng mali si Harvey. Tinitigil ni Harvey ang mga taong nasa harapan niya bago siya dahan-dahang humigop ng kanyang tsaa. Pasensya na, wala akong dalang sukli. Kung nagmamakaawa ka para sa pagkain, mas mabuti pang pumunta ka sa ibang lugar at tigilan mo ang pag-istorbo sa akin. Agad na dumilim ang mga mukha ng mga matatapang na lalaki matapos marinig ang mga salita ni Harvey. Nagpakita rin ng malamig na ekspresyon si Karina. Nag-atubili si Leland bago itinuro si Harvey. Si Harvey ito, Miss Karina. Siya ang nagpilit sa iyo na umalis matapos tawagan ang nagretirong Diyos ng digmaan. Siya ang nagparalisa sa makapangyarihang Amerikano, si Rohan. Tumawa si Harvey. Master Leland, ano ang sinabi mo? Hindi ka pwedeng magsalita ng ganyan. Sinuntok ko lang ang isang traidor. Pagkatapos ng lahat, bakit mo ipagtatanggol ang isang tao na parang ganyan kung ang tanging pakialam mo ay ang kita ng iyong bansa? Kinagat ni Leland ang kanyang mga ngipin matapos makita ang kalmadong ekspresyon ni Harvey. Hindi mo ba alam na nakatuon kami sa pagbuo ng relasyon kay Young Master Rohan? Ang kanyang mga kita sa bansa H ay mga kita rin namin. Lalabanan mo ang Amerika dahil pinaralisa mo siya. Nagsimulang kumulo ang galit ni Leland. Karaniwan, ang isang taong may mataas na katayuan tulad ni Rohan ay hindi gustong maging isang mamamayang Amerikano. Sa pamamagitan ni Rohan, magkakaroon ang Amerika ng hindi bababa sa kalahati ng kanilang mga tropa sa bansa H. Gayunpaman, halos agad na sinira ni Harvey ang kapangyarihang iyon. Hindi mapapatawad ito. Bumalik si Leland para mabawi ang kanyang pagpapahalaga sa sarili matapos makakuha ng suporta mula sa kanyang mga superior. Mukhang hindi ninyo mapigilan ang pagtingin ng mayabang sa amin,
Mga traidor na mula sa bansa H, walang pakialam na sabi ni Harvey. Kung hindi ninyo papansinin ang mga salita ng Diyos ng digmaan na nagsalita sa inyo sa unang lugar. Hindi ba kayo natatakot na sakalin niya kayo hanggang sa mamatay kapag bumalik kayo sa Amerika? Ikaw, natigilan si Leland bago siya mabilis na bumalik sa kanyang katinuan. Sobra na ang pagdadaldal mo. Hindi ito ang tamang oras para magmayabang ka. Sasabihin ko sa iyo na kung mamatay ako, ikaw at ang iyong pamilya ay mapapahamak din. Ang taong nakaupo sa harap mo ay si Karina Joyner, ang babae mula sa isa sa pinakamalaking financial group sa Amerika, ang Locke Financial Group. Mayroon siyang makapangyarihang katayuan, hindi lamang siya isang nangungunang opisyal ng White House, kundi siya rin ay isang taong may tunay na awtoridad. Ang pakikipaglaban sa kanya ay nangangahulugang pakikipaglaban sa buong organisasyon at sa Amerika. Mas mabuting isipin mo ng mabuti ang mga kahihinatnan na kailangan mong harapin dahil dito. Kapag nangyari iyon, wala nang lugar para sa iyo na makapasok sa mundong ito, maliban sa bansa H o Amerika. Siyempre, alam ni Leland na hindi siya makakapantay kay Harvey. Naglakas loob lang siyang maging mayabang na parang ganyan dahil sa suporta ni Karina. Nagkibit-balikat lang si Harvey. Ano ang gusto mo? Hindi ko malalaman kung hindi mo sasabihin sa akin. Simple, basagin ang bawat buto sa iyong katawan, at lumuhad sa harap ni Young Master Rohan bilang paghingi ng tawad. Magbayad ka sa kanya ng $150 milyong para sa mga pinsalang psikolohikal, at hahayaan ka naming umalis. Ngumiti si Harvey. At kung tatanggi ako, tatanggi. Malamig na tumawa si Leland. Kung gayon, malalaman mo kung gaano kalakas ang aming mga mersenaryo. Kumiwi si Leland ng kanyang kamay sa mga matatapang na lalaki para talunin si Harvey. Pagkatapos ng lahat, may suporta siya mula sa Locke Financial Group dahil narito si Karina. Bakit siya matatakot sa isang nagretirong Diyos ng digmaan? Pagkatapos ng lahat, ang lakas sa pakikipaglaban lamang ay walang ibig sabihin. Ang pera, awtoridad, background, at suporta ang lahat sa panahong ito. Ang isang Diyos ng digmaan ay isang alipin lamang sa huli. Pinatunog ng mga matatapang na lalaki ang kanilang mga leeg habang sumusulong, handang kumilos anumang oras. Bago pa man sila kumilos, humigop ng usok si Karina at nagsalita muna. Tumigil kayo. Pinatay ni Karina ang kanyang sigarilyo bago tumingin kay Harvey. Ikaw ba si Harvey York? Narinig ko na ang pangalan mo. Bilang kinatawan ng Martial Arts Alliance ng bansang ito, medyo kahanga-hanga ka. Pero gaano man kalaki ang iyong kakayahan, ikaw ay isang martial artist lamang. Para sa aming mga Amerikano na may mga genetically enhanced fighters, kaya naming gayahin ang maraming tao na kagaya mo. Sana alam mo ang iyong mga limitasyon at ang mga kahihinatnan ng pagsalungat sa amin. Bibigyan kita ng pagkakataon pagkatapos noon. Huwag mong gawing mahirap ang mga bagay para sa iyong sarili at sa iyong bansa. Kung hindi, talagang masama kung magagalit ako. Ngumiti si Harvey. Bakit hindi mo sabihin kung gaano kasama ang mangyayari? Nagpakita ng mayabang na ngiti si Karina. Maaaring hindi mo alam ito, pero ang Locke Financial Group ang gumagawa ng paboritong inumin ng inyong mga tao. Sa isang salita ko lamang, iuurong namin ang aming mga produkto mula sa mga istant ng tindahan. Magdurusa ang inyong mga tao. Kumerba ang mga labi ni Harvey. Sinasabi mo bang pinarurusahan mo ang iyong mga customer kahit na nagbebenta ka lang ng mga soft drink? Sige, maraming soft drink na kami dito. Kapag umalis na kayo sa merkado ng bansang ito, sigurado akong papalitan ng aming sariling mga negosyo. Kahit na ganoon, medyo malaking tagumpay din yun para sa akin. Siguro dapat akong humingi ng Good Citizen Award. Bakit hindi mo gawin ngayon? Duwag ka kung hindi ka aalis sa merkado ng bansang ito. Paano kaya iyon? Nagngangalit sa galit si Karina. Hindi niya inaasahan na ang kanyang mga banta ay walang silbi laban kay Harvey. Tiningnan niya si Harvey nang may paghatol bago magsalita ulit. Kung hindi ka natatakot sa mga parusa, paano naman ang gamot? Sa isang salita lamang, ang mga gamot na top grade ng Amerika ay hindi na ibebenta dito.
Walang bilang na tao ang mamamatay dito bawat taon. Mas maganda pa nga, kung hindi ka na magbebenta dito, wala na ring patent ang mga bagay na iyon, hindi ba? Maaari naming bawasan ang gastos ng 10 beses sa pamamagitan lamang ng paggawa ng gamot mismo. Dahil napakabait mo sa bansa, dapat din akong humingi ng Good Citizen Award para sa iyo. Namutla ang mukha ni Karina, at halos lumabas ang dugo sa kanyang mga palad. Lahat ng kanyang pinagbantaan noon ay nanginag sa takot. Bakit ganoon katapang si Harvey kung ganoon ang kaso? Walang pakialam na humigop si Harvey ng kanyang tsaa. Hindi ba isa ka sa pinakamalaking financial group sa Amerika? Kung gayon, bakit hindi tayo pinarurusahan ng iba? Wala ka namang ginagawa ngayon. Ikaw, kumurap ang mga mata ni Karina. E didimande kita sa internasyonal na korte dahil sa pagiging bastos na parang ganyan. Sige, ngumiti si Harvey. Mayroon lang kayong mga panakot sa inyong mga manggas. Wala kayong anumang makabuluhan. Maaaring ma-impress ako kung magpasya kayong gamitin ang kapangyarihan ng militar ng Amerika laban sa akin dahil sa pagtanggi kong humingi ng tawad kay Rohan. Gagawin ninyong mas maliit ang tingin sa Locke Financial Group dahil sa pagdadala ng ganitong walang kabuluhang bagay. Paano kaya ito? Sasabihin ko sa iyo kung ano ang mangyayari kung magagalit mo ako. Ipapalipad kita gamit ang isang sampal. Papaluhudin ko ang taong namamahala sa inyong organisasyon sa harap ko. At kung hindi iyon mangyari, sisiguraduhin kong masisira ang organisasyong iyon. Kung ayaw mong magalit, simple rin. Lumuhod at humingi ng tawad. Hahayaan kita pagkatapos noon. Masaya nang aalis ang lahat. Nanginag sa galit si Karina. Gusto mo bang lumuhod? Sino sa tingin mo ang iyong sarili? Nagkibit balikat si Harvey. Isa lang akong ordinaryong mamamayan ng bansa H. Sinasabi ko lang sa iyo na lumuhod para sa iyong sariling kabutihan. Hindi ka pa rin nagpapakumbaba. Kung patuloy kang magyayap-yap, pipilitin kitang gawin iyon. Nagngalit sa galit si Leland. Naiintindihan mo ba kung sino si Miss Karina? Binigyan ka niya ng pagkakataong magsalita. Binigyan niya ang bansa H ng pagkakataon. Hindi ka lang walang utang na loob, kundi nagsasalita ka pa rin ngayon. Tiyak na may hangarin kang mamatay. Hindi mo alam kung ano ang makabubuti sa iyo. Dapat kong sabihin sa iyo ang isang bagay, sagot ni Harvey. Plano mo pa bang labanan ako? May tapang ka, sasabihin ko sa iyo. Dumilim ang mukha ni Karina. Hindi mo lang ako binyantaan, kundi gumamit ka pa ng bastos na mga salita para maliitin ako. Akala mo ay wala akong magagawa bilang ganti, sabi niya matapos maupo ng tuwid. Mukhang may kaya ka naman pala, Harvey. Curious ako, bukod sa iyong pagkakakilanlan bilang kinatawan ng Martial Arts Alliance ng bansang ito, anong karapatan ang mayroon ka para kausapin ako ng ganyan? Ipakita mo ang lahat ng kaya mo. Tingnan natin kung ano ang kaya mong gawin laban sa pamilyang Locke. Malupit na tiningnan siya ni Karina, malamig ang kanyang mga mata, na para bang handa siyang talunin si Harvey anumang oras. Sinasabi ko sa iyo, isa lang akong ordinaryong mamamayan. Hindi ibig sabihin noon na hindi kita minamaliit. Mukhang masyadong mayabang ka para sa isang bansa na may mga world agents. Agad na dumilim ang mukha ni Leland. Ano ang sinasabi mo, bastos? Sumigaw din ang mga matatapang na lalaki sa galit, nakatitig ng nakakatakot kay Harvey. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 5415. Malinaw na nasaktan ang kanilang pagmamalaki dahil sa mga sinabi ni Harvey. Pagkatapos ng lahat, nawala ang awtoridad ng Amerika mula nang umakyat ang bansa H sa tuktok. Huminga ng malalim si Karina bago pinigilan si Leland at ang iba pa na may mahinang ngiti. Talagang mayabang ka, hindi ba? Paano ka naglakas loob na kumilos ng ganyan sa harap naming mga Amerikano, kahit na ilang taon pa lang ang bansa H? Sasabihin ko sa iyo ang isang bagay. Hanggat umiiral ang Amerika, mananatiling alipin ang bansa H. Tigilan mo na ang pagkukunwari, Harvey. Dahil narito na kami, nangangahulugan itong hindi kami natatakot na makipaglaban sa iyo.
Kahit na walang diplomatic dispute, at kahit na hindi ko pinarurusahan ang bansa. Kung gusto ko, maraming paraan para harapin ka rin. Bukod sa gamot at inumin, alam mo ba kung ano ang pinakamalaking negosyo ng Locke Financial Group? Mga armas. Mula sa buong mundo, nagbibigay kami ng 10% ng mga armas. Marami kaming mahuhusay na tao sa ilalim ng aming pakpak. Isang salita lang ay sapat na para talunin ang isang langgam na tulad mo. Anong karapatan ang mayroon ka para lokohin ako? May dalawa kang pagpipilian. O pipiliin mong paralisahin ang iyong sarili at lumuhod. O ipapakita mo ang isang bagay na hindi maglakas loob na labanan ng Locke Financial Group. Kung hindi, gaano man katalas ang iyong dila. Sisiguraduhin kung magsisisi ka sa iyong desisyon sa lalong madaling panahon. Kinapa ang kanyang mahabang mga binti si Karina bago humigop ng usok. Hindi kami mananatili at manunood habang nilalay ang isa sa aming mga miyembro. Tumawa si Harvey. Lalaban ka para sa isang bata na hindi ko pinapahalagahan. Laban sa iyo. Malamig na tumawa si Karina. Wala kang karapatang kausapin ako ng ganyan. Ang kaya mo lang ay mamatay sa isang kakilakilabot na paraan. Siyempre, kung sa tingin mo ay sapat na kahanga-hanga ka at ayaw mong sumuko, tawagan mo kung sino man ang gusto mo. Kung matakot ako, luluhod ako at kakalimutan ang lahat ng nangyari. Pero kung hindi, hindi ito ang katapusan. Kinuha niya ang isang teleponong may brilyante bago ito itinapon sa harap ni Harvey. Gusto mo bang tumawag sa isang tao? O sisa na tanong ni Harvey. Pasensya na, pero ako ang karaniwang nagsasabi niyan. Hindi ka karapat-dapat na hilingin na gawin iyon. Hindi ka rin naman sapat na malakas. Patuloy kang magkukunwari. Akala ni Karina ay sumuko na si Harvey matapos marinig ang mga salitang iyon. Kung natatakot ka, hindi pa huli para lumuhag ngayon. Kung magkukunwari ka pa rin, malalagay ka sa malaking gulo sa lalong madaling panahon. Kailangan mong malaman kung ano ang makabubuti sa iyo. Huminga ng malalim si Karina bago humigop ng usok kay Harvey na may mayabang na ekspresyon. Naiintindihan mo ba? Hindi ko kailanman alam kung ano ang makabubuti sa akin. Wala iyon sa aking diksyonaryo. Tumayo ng tuwid si Karina Joyner na may mapagmataas na mukha. Kung gayon, sabihin mo sa akin, ano ang nasa iyong diksyonaryo? Gamulong sa lupa sa sakit. O lumuhod at magmakaawa para sa awa. Wala. Ngumiti si Harvey York bago ibinuhos ang kanyang tsaa sa kanyang mukha. Mayroon lang akong isang bagay na sinusunod. At iyon ay ang pagsira ng espiritu sa pamamagitan ng kahihiyan. Splash! Mainit na tsaa ang ibinuhos sa ulo ni Karina. Sinira ang kanyang make-up at nagparamdam sa kanya ng sobrang kahihiyan. Kahit si Karina ay natigilan. Hindi niya inaasahan na mangyayari ang ganito sa kanyang bansa. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang babae mula sa Locke Financial Group. Kahit ang pinuno ng isang maliit na bansa ay kailangang magpakumbaba sa kanya. Pero siya ay talagang napahiya ng isang clown sa harap ng lahat. Hindi mapapatawad ito. Ano? Hindi pa sapat iyon. Kinuha ni Harvey ang teapot bago ibinuhos ang laman nito sa ulo ni Karina na hindi pa rin nakakabawi. Paano naman ngayon? Alam mo na ba? Naiintindihan mo na ba sa wakas na ang isang taong tulad mo ay walang karapatang magmayabang dito? Mga bastos kayo. Talagang nagalit sina Leland at ang iba pa matapos makita ang pagiging mayabang ni Harvey. Agad nilang hinugot ang kanilang mga baril, na para bang handa silang patayin siya sa isang iglap. Nagkibit-balikat si Harvey bago umupo ng walang pakialam. Kung tama ang naaalala ko, kailangan mong sumunod sa mga regulasyon ng bansa kahit na may diplomatic immunity. Ang paggamit ng baril para saktan ang isang tao sa katanghalian. Isang malaking krimen iyon. Kahit na magpasya ang palasyo na hindi ka patayin, makukulong ka habang buhay. Subukan natin. Makikita natin kung sino ang matatapos sa mas masamang lugar matapos hilahin ang gatilyo. Likas na ng inag ang mga matatapang na lalaki matapos marinig ang mga salita ni Harvey. Wala kaming problema kung babagsak ka rin naman. Galit na sigaw ni Leland. Walang sino man ang mag-aalala kung gagawin namin iyon. Pumalakpak si Harvey at hinawakan ang kamay ni Leland, inilagay ang baril sa kanyang noo. Sige.
Ngayon ang pagkakataon mo. Kung hindi mo ako maipapaparalisa, malalagay ka sa malaking gulo. Ikaw, lubos na natakot si Leland sa katapangan ni Harvey. Hindi man lang siya naglakas loob na hilahin ang gatilyo. Walang silbi. Nakakatakot ang mukha ni Leland sa kay Harvey. Binigyan kita ng pagkakataon, pero hindi mo ito tinanggap. Napakalma si Karina bago kumiway ng kanyang kamay, at pinipigilan ang mga taong nakapaligid sa kanya na gumawa ng anumang bagay habang nagbibigay ng nakamamatay na titig. Kahanga-hanga, talagang kahanga-hanga, dahil sa kanyang pambihirang pagkakakilanlan, hindi pa siya nakaranas ng ganitong kahihiyan sa buong buhay niya. Talagang nakakahiya ito. Ano ba ang kahihiyan? Pero sa kabilang banda, hindi rin naman siya nag-aalala. Aaminin ko, may tapang ka. Sabi niya na pinupunasan ang kanyang mukha gamit ang isang tissue. Hindi nakakapagtaka kung naglakas loob kang makipaglaban sa amin. Aaminin kong natalo ako ngayon. Pero sasabihin ko sa iyo ang isang bagay. Hindi magtatapos ang mga bagay na parang ganito. Palagi naming babayaran ang utang na loob. Ngumiti si Harvey. Maghihintay ako. Kumunat ang noo ni Karina Joyner habang nakatingin ng malamig. Babalaan kita. Mas mabuting huwag ka nang lumabas sa restoran na ito habang buhay. Kung hindi, maaaring ito na ang huling pagkakataon na mabubuhay ka. Ngumiti si Harvey York. Banta ba iyon? Pinunasan ni Karina ang tsaa sa kanyang mukha. Tama, wala nang iba at wala nang iba, iyon lang. Kapag nakalabas ka na dito, hahanap ako ng paraan para patayin ka. Siguro makukuha ko ang pinakamagaling na sniper sa Amerika para patayin ka. O baka ipagawa ko sa aming mga genetically enhanced soldiers ang trabaho. Makakahanap ako ng isang basagulero sa malapit para saksakin ka rin. Ano man ang mangyari, kasing patay ka na rin. Nagkibit-balikat lang si Harvey. Sobrang natatakot ako. Ano ang kailangan kong gawin para hayaan mo akong umalis? Hayaan kang umalis. Imposible. Malapad na ngumiti si Karina. Sa sandaling salungatin mo ako, saliado na ang iyong kapalaran. Kung makakaligtas ka ng higit sa 24 na oras, luluhad ako mismo sa harap ng iyong mukha. Maya-maya, umalis si Karina kasama sina Leland at ang iba pa. Sa kanyang mga mata, patay na tao na si Harvey. Maingat na ngumiti si Harvey, nakatingin sa likod ni Karina. Hindi umatake si Karina nang ganap siyang mapahiya sa publiko. Sa halip, nagawa niyang pigilan ang kanyang galit. Pagkatapos ng lahat, ang babae ng Locke Financial Group ay medyo kahanga-hanga. Sa kabila noon, gaano man siya kahanga-hanga, walang silbi iyon sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ito ang bansa H. Bisita lang si Karina dito. Hindi makakakuha ng pagkakataon na magmayabang dito ang isang Amerikano na tulad niya. Hindi ko inaasahan na ipagtatanggol niya si Rohan Hoffman. Nang umalis si Karina, lumapit si Kyrie kay Harvey na nakakunot ang noo. Siyempre, alam niya kung sino si Karina. Nagsalin si Harvey ng tsaa para sa kanyang sarili bago humigop. Hindi mahalaga, hindi ko siya guguluhin kung magpasya siyang itago ang kanyang sama ng loob dito. Pero kung patuloy siyang susugod sa akin, hindi ako mag-aatubiling patayin siya. Matalim ang sitwasyon sa lungsod, pero hindi yun pipigilan na harapin ang isang grupo ng mga maliliit na isda sa proseso. Umiling si Kyrie, huwag kang maging pabaya, Sir York. Hindi lang si Karina ang Panginoon ng Locke Financial Group. Narinig kong nagtrabaho siya dati sa isang espesyal na departamento. Hindi lang sila bihasa sa pagpatay, kundi binago rin ang kanilang mga katawan sa pamamagitan ng genetika. Malamang na mas malakas siya kaysa sa karamihan ng mga martial experts dito. Pagkatapos ng lahat, gustong-gusto ng Amerika ang genetic modification. Ang mga tao doon ay binigyan ng mga espesyal na talento sa pamamagitan yun. Mas mahalaga, maingat si Karina. Sinasabi na lahat ng sumalungat sa kanya ay namatay ng mapayapa. Hindi siya isang ordinaryong babae. Tumawa si Harvey York. Medyo kilala mo pala siya. Malapit ang Locke Financial Group sa pamilya John. Sinasabi ng chismis na dati nang naging magkasintahan sina Karina Joyner at Blaine John. Hindi ko alam kung totoo yun,
pero sapat na iyon para ipakita ang relasyon ng dalawang pamilya. Isa pang bagay, ang mga proyekto at negosyo ni Karina ay palaging tila nauuwi sa pamilya John at sa pamilyang Wright. Naningkit ang mga mata ni Harvey. Emery Wright. Tumango si Kyrie Patel. May mga palatandaan na sangkot siya, pero walang matibay na ebidensya. Pagkatapos ng lahat, walang sino man ang naglakas loob na akusahan ang maharlikang pamilya ng walang ebidensya. Nabubuhay tayo sa modernong panahon ngayon. Ano ang punto ng pagtawag sa kanila ng ganyan? Kung makikisangkot siya sa Amerika, gagarantya akong hindi na siya magkakaroon ng kanyang kasalukuyang katayuan. Nagulat si Kyrie sa mga sinabi ni Harvey bago siya maingat na tumingin sa paligid. Hindi mo dapat sabihin ang mga ganyang bagay sa publiko, Harvey. Maraming tainga ang nakikinig. Bukod pa rito, kailangan mong mag-ingat kay Karina. Ang babaeng iyon ay isang matigas na mani. Hindi maganda para sa iyo na maliitin siya. Ngumiti lang si Harvey. Huwag kang mag-alala. Lagi kong ginagamit ang lahat ng aking lakas para labanan ang aking mga kaaway. Mabuting malaman iyon. Tumayo si Kyrie bago humingi ng bayarin. Naalala ko lang ang isang bagay. Kailangan kong bumalik sa pamilyang Patel. Malamang na nagpaplano na naman ng masama ang bastos na iyon. Talagang kinaiinisan ni Kyrie si Wesley Wright. Wala rin siyang balak na pakasalan siya. Pero miyembro pa rin si Wesley ng pamilyang Wright. Magiging malaking problema kung talagang manliligaw siya sa kanya sa harap ng pamilya. Nagpasya si Kyrie na harapin ang problemang ito sa lalong madaling panahon. Sisiguraduhin niyang hindi makakapasok si Wesley sa pintuan. Hindi hiniling ni Harvey na manatili si Kyrie. Walang pakialam na tinapos niya ang kanyang pagkain at naghugas ng mukha bago lumabas ng restaurant. Sa sandaling matapos siya, biglang huminto ang isang pulang Ferrari sa tabi niya. Binaba ng driver ang kanyang salamin matapos makita na hindi siya nakilala ni Harvey. Kailangan mo ba ng masasakyan, guwapo? Tanong ni Arlette Pagan na may mahinang ngiti. Lubos na natahimik si Harvey. Paano mo nalaman na narito ako? Huwag mong sabihin na nagkataon lang. Medyo malaki ang Golden Sands. Kinerba ang kanyang mga labi ni Arlette. Tinawagan ko lang si Kyrie. Sabi niya kumakain siya kasama ka dito pero kailangan na niyang umalis. Nagpasya akong subukan ang aking swerte sa pagpunta dito. Sa totoo lang, masasabi kong tadhana ang nagdala sa atin dito. Hindi alam ni Harvey kung ano ang mararamdaman. Kumpara sa panliligaw ni Kyrie, hindi niya alam kung paano haharapin ang pagiging prangka ni Arlette. Kumaway si Arlette matapos makita ang ekspresyon sa mukha ni Harvey. Sige, huwag kang masyadong mag-isip, parang matanda ka na sa sobrang pag-aalala. Aaminin kong medyo magaling ka, at hinahangaan kita. Pero kung hindi ka interesado, hindi kita pipilitin. O sinasabi mo bang hindi sapat ang kotse para sa iyong mga pamantayan? Kung ganoon, kailangan kitang singilin ng pamasahe pagkatapos ng biyahe. Wala nang nagawa si Harvey York kundi sumakay sa kotse. Tinapakan ni Arlette Pagan ang gas, at bumilis ang takbo ng kotse. Narinig mo na ba ang suspension bridge effect, Harvey? Tanong ni Arlette na may ngiti. Natahimik si Harvey. Ano ang ibig sabihin noon? Kapag dalawang tao ang naglalakad sa isang suspension bridge, pagkakamali nilang iisipin na ang kanilang tensyon ay nararamdaman para sa isa't isa. Sa madaling salita, mas madaling magkaroon ng nararamdaman ang dalawang tao sa isang mapanganib na sitwasyon. Sabihin na nga, kung mawawala sa kontrol ang isang Ferrari habang naglalakbay sa 70 milya kada oras. Magkakaroon ka ba ng nararamdaman para sa akin bago tayo parehong mamatay? Makikita ang isang pulang ilaw sa unahan. Tinapakan ni Arlette ang preno bago tumingin kay Harvey na kumikinang ang mga mata. Nakaramdam ng sakit ng ulo si Harvey. Malapit na siyang magsalita nang bigla siyang nakaramdam ng lamig sa kanyang gulugod. Isang pulang tuldok ang dumaan sa windshield. Mabilis na pinindot ni Harvey ang makinis na hita ni Arlette. Lubos na nagulat si Arlette sa paggalaw. Hindi mo yun magagawa kung ihahayag ko yun. Mas pinindot ni Harvey ang binti ni Arlette. Wala siyang pagkakataong magpaliwanag. Likas na tinapakan ni Arlette ang gas pedal. Agad na umandar ang kotse.
Sabay-sabay, tumama ang isang bala sa likod na bintana. Lumipad ang mga sirang salamin sa lahat ng direksyon. Isang sniper. Agad na naunawaan ni Arlette ang sitwasyon. Napagtanto niyang hindi siya inaabuso ni Harvey, pero medyo nadismaya pa rin siya. Hindi binigyan ni Harvey ng pagkakataon na maproseso ang kanyang mga nararamdaman. Pinilit niyang umupo sa driver's seat at mabilis na pinatakbo ang kotse. Umiikot ang kotse sa lugar bago lumiko. Tumama ang isa pang bala sa isang van na nasa likod ng dalawa. Sumigaw sa takot ang driver bago tumama sa isang pulang ilaw. Narinig ang isang malakas na pagsabog habang ang trapiko ay tuluyang huminto. Maraming opisyal na nagpapanatili ng kaayusan sa trapiko ay nagsimulang magtanong tungkol sa sitwasyon. Humingi pa nga ng tulong ang mga tao gamit ang kanilang mga cellphone. Ano ba ang kaguluhan na ito? Hindi pa rin nakahinga si Harvey. Hindi niya namalayan na napilitan siyang makapunta sa likod ni Arlette. Nararamdaman ang init sa kanyang mga bisig. Hawak niya ang manibela habang nakatingin sa paligid. Nakita niya ang isang sniper rifle na sumisilip mula sa isang abandonadong gusali. Mataas ang taong may hawak ng rifle habang nakasuot ng itim na balabal. Hindi na niya pinilit na itago ang kanyang sarili, na nagparamdam sa kanya na walang takot. Na para bang madali niyang matapos si Harvey. Amerikano, naisip ni Harvey. Akala niya nagbibiro lang si Karina Joyner. Talagang balak niyang patayin siya. Walang pag-iisip, agad na binago ni Harvey ang direksyon ng kanyang kotse. Hindi siya natatakot sa sniper, pero kasama niya rin si Arlette sa kotse. Tumama ang isa pang bala sa tangke ng kotse. Nasunog ang kotse. Maaaring sumabog ang kotse anumang oras. Kabanata 5420. Likas na tinanggal ni Harvey York ang seatbelt ni Arlette Kagan, at hindi pinansin ang katotohanang nahawakan niya ito sa ilang bahagi. Pagkatapos, binuksan niya ang pinto bago tumalon palabas kasama ang dalaga. Narinig ang isang malakas na pagsabog habang sumabog ang kotse sa maliliit na piraso. Agad na itinulak ng airwave sina Harvey at Arlette palayo. Bang, 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 bang. Naririnig ang ilang putok ng baril. Nagawang umilag ni Harvey sa putok, pero tumama pa rin ang bala sa balikat ni Arlette. Sumigaw sa sakit si Arlette. Halos umiyak siya. Dinala siya ni Harvey sa likod ng isang haligi, pagkatapos ay pinunit ang kanyang damit para gamutin siya. Tawagan si Prince Gibson. Sabihin mo sa kanya na dalhin ang kanyang mga tauhan dito. Pagkatapos, gamulong sa lupa si Harvey, umiilag sa dalawang bala bago tumakbo patungo sa isang gusali na hindi kalayuan sa kanya. Alam ng sniper na hahabulin siya ni Harvey. Siguradong ligtas si Arlette kung iiwan niya agad ang lugar na iyon. Bang, 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 bang. Nagsimulang magmayabang ang sniper matapos makita ang mga galaw ni Harvey. Pinitik niya ang baril bago hilahin ang gatilyo, hinarbo ang bala ng diretso kay Harvey. Ibinaba ni Harvey ang kanyang ulo, umiilag sa bala sa pinakamahalagang sandali. Pinanatili niya ang kanyang bilis habang tumatakbo patungo sa gusali. Swerte, kagiliw-giliw ang taong ito. Malamang na isang martial artist. Mukhang mausisa ang lalaki habang nakatayo sa tuktok ng gusali. Humigop siya ng kanyang sigarilyo bago ito pinatay sa lupa habang nagngangalit ang kanyang mga mata kay Harvey. Para sa isang sniper na tulad niya, mas magiging matagumpay siya kung mas mahirap patayin ang target. Nagsimula siyang mag-reload, handang magbutas sa ulo ni Harvey kung makalapit siya. 5 segundo ang lumipas, kinuha ulit ng sniper ang kanyang rifle. Agad niyang hinayla ang gatilyo nang hindi muna tumitingin. Bang! Umalis ang isang bala. Habang papalapit ang bala kay Harvey, agad na dumilim ang kanyang mukha nang halos matamaan siya ng bala. Nagpakita ng seryosong ekspresyon ang sniper matapos makita na muling nalampasan ni Harvey ang kanyang mga inaasahan. 6 na beses niyang sunod-sunod na hinayla ang gatilyo, na nilok ang bawat labasan na dadaanan ni Harvey. Naabot ni Harvey ang kanyang kamay ng kasing bilis ng kidlat, hinawakan ng isang bala na papunta sa kanya. Nagkamali ang 5 iba pang bala. Swerte, eksperto siya, walang duda, mukhang kakila-kilabot ang sniper.
Sa kanyang isipan, hindi magagawa ng mga ordinaryong tao na saluhin ang mga bala ng ganoon. Dahil nagawa iyon ni Harvey, malinaw na malakas siya. Maaaring mas malakas pa nga kaysa sa nadeduce ng sniper gamit ang kanyang intelligence information. Maaaring katumbas ni Harvey ang isang genetically enhanced American soldier. Masasabing natuwa ang sniper sa kanyang biktima. Nagpaputok siya ng manipis at mahahabang bala na kayang tumagos sa mga armored vehicle. Nag-aalinlangan siya kung kaya ni Harvey na saluhin ang isang bala na kasing lakas nito.